So ano nga ba yung kaibahan nung power cut at saka nung naka-auto shutdown setup? So dito meron tayong dalawang PisoNet box. Ito yung tabletop at ito yung mini box. So ipapakita ko lang yung difference or main na kaibahan nila kung ano yung itsura ng naka-power cut. Ito, yung mini box natin naka-power cut to. Ito, naka-setup to for auto shutdown. So kung mapapansin nyo, from relay, meron tayong kable dito. Ayan. So dito yung nakakabit sa relay mo to. Tumawid yan dito. And then, ito na siya. Ngayon, ang purpose ng relay, syempre, para putulin yung kahit anong koneksyon, pansamantala, or ibalik yung koneksyon pagka may trigger or may hulog na or may oras. So dito sa point na to, pagka hindi activated yung relay, ang mangyayari is lalabas yung wallpaper dun sa screen and then mawawala lang siya pagka naghulog na tayo ng coins. Yun yung purpose ng relay sa auto shutdown setup. So dito naman, ito yung power cut. So ibig sabihin, yung setup nito ay mamamatay yung monitor pagka wala siyang oras or nag-expire yung oras dahil walang hulog. So silipin natin kung ano ba yung nandito sa loob ng socket, paano ba nagiging power cut. So ano nga ba yung itsura ng loob ng socket nung pinanggalingan nito, nung hindi pa siya na-modify? So nung hindi pa siya na-modify from relay, ayan, from relay tatakbo siya dito. And then konektado lang yan hanggang dito sa main socket niya. Ito yung kanyang stock na wiring. Ayan, pinagdugtong ko lang yan. Kung mapapansin nyo, black tsaka brown yan. Dahil galing siya mismo dun sa black and brown na nagmula dun sa relay. So, dinudugtong lang yan dyan. Pagka gusto mong ibalik dun sa stock, ayan, dudugtong mo lang dyan. Pwedeng itap mo dyan or gawin mo, hinang mo ng bago. So, yan siya. So, isang live na kable papunta dito at magtatapos dito. Then yung isang live na kable papunta rito, diretso yan. Kung mapapansin ninyo, isa lang yung may putol. So ibig sabihin, kung putol to at nakarelay ka, malamang ang kuryente mo hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Ito, walang kuryente. Kasi yung isang side lang niya yung tumawid or diretso yung linya. So magkakaroon lang ng kuryente to kung matitrigger yung relay sa pamamagitan ng paghuhulog ng coins. So pag naghulog ng coins, matitrigger yung relay, yung kuryente na nakatap dito na tumakbo dun sa relay, babalik ng relay dito. Magkakaroon na siya ng go signal para bigyan to ng power. So nangyayari, kung monitor yung nakasaksak, pag walang hulog, patay yung monitor. Ngayon, pag naghulog ng coins, mabubuhay since masusuplayan na to ng kuryente. So, ganun lang. Pagka ibabalik dun sa dating wiring niya, ito, itatap mo lang yan. Black and brown. Madali lang. Ayan. Ulitin natin. Supply, galing sa dalawang linya. Nag-supply dito. Nag-supply dito. Naputol dito. Ito, wala na tong kuryente. So, etong socket na to, karaniwan ang nilalagay, system unit, dito sa may kuryente lagi. At naman etong kabila, monitor, ang inilalagay. Since naka-power cut nga siya. Or napuputol yung supply ng kuryente sa kanya. Okay.